Here we go mga kapatid, kaibigan ko at kumpare. Boruto to Blue Vortex Chapter 29 spoilers. Himawari Uzumaki, gamit nga ang kanyang mini barrier mode, nakipagbakbakan na nga din dito sa mga Shinju. Bang! Talsik, turpit, lipad nga itong si tropa. Kawaki, dumating na nga din sa kanyang direksyon na kung saan babakbakan na nga din niya ang mga ibang Shinju. Muli nga itong nag-activate ng kanyang karma at naglabas na nga uli ng kanyang itim na pamalo. Boruto, nag-activate na nga ng kanyang Byakugan at ginamit na nga niya ito sa mga ilang Shinju na ipinangkita nga niya sa nanggagaling sa mga ibang direksyon. Huli kayo ngayon, boy! So ilan lamang yan mga pare ko sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap dito na pinakita sa Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 29 spoilers. And come on mga sir, tara na nga at umpisahan na nga natin. So bali nga ang isa sa mga pangunahing panel na pinapakita dito ay itong ang si Momoshiki ay may sinasabi kay Boruto na mga bagay na patungkol nga daw sa mga Shinju. Na marahil lang pinag-uusapan nga nila dito is yung kasunduan nila na sa kondisyon nga ni Boruto na kung magagawa nga ba daw ni Momoshiki na ubusin ng mga Shinju, bahala na nga din daw si Momoshiki sa kahit anong gusto niyang gawin sa kanyang katawan. Pero ang sinasabi naman sa kanya dito ni Momoshiki mangyaring na kahit magawa pa nga daw ni Momoshiki na ubusin ng mga Shinju, hindi pa rin naman daw may iwasan ng isang bagay na si Kawaki nga daw nanaisin pa nga rin daw siyang paslangin at kaya hindi nga daw hahayaan ni Momoshiki na mangyari yon, na kaya kinakailangan nga daw na unahin niya si Kawaki bago nga daw niya ubusin ng mga Shinju. Na kaya matapos nga ipakita ang mga pag-uusap na yan, lumipat na nga ang panel dito, which is nandito nga si Boruto na gumagamit na nga rin ng kanyang karma na mula nga dyan na habang nakatayo nga siya dito pinapakita nga rin ng isang Shinju na ang ito nga ay aatake na nga din sa kanya. Pero bago pa nga makalapit itong Shinju na ito, dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay heto na nga, bigla na nga lang napahinto itong Shinju na to. Nakalinsabay nga din yan pinapakita nga rin dito ang isang Rasengan na ginamit nga dito ni Boruto. Bang! Wasak nga ito mga pare na siyang ikinagulat nga din dito ng mga ibang Shinju at mula nga din dyan bigla na nga rin nag-teleport dito si Boruto sa likuran nila na kaya nga dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay heto na. Bang! Pinaghihiwa nga ni Boruto itong mga Shinju na to na mamushi ng pagkabilis-bilis nga at hindi nga ito namalayan at kalinsabay nga din yan. Dito nga pinapakita na nga din ng isang bagay, ang isa nga din sa mga kinikilalang dojutsu at ito nga ang Byakugan na inactivate na nga ni Boruto dito na kaya gamit nga din ng dojutsu na yan. Dito nga pinapakita nga din na nasilayan nga ni Boruto ang mga ilang Shinju na nagsisitakbo nga ito sa kabilang kanto at nang magawa nga niya makapunta o makalapit agad sa mga nilalang na to. Mula nga dyan pinapakita nga rin dito. Ayan na nga. Bang! Isang pagkalaki-laking Rasengan nga ang pinakawalan dito ni Boruto na siyang dumurog nga at pumulubos dito sa mga Shinju na nahabol niya. At hindi pa nga dyan nagtatapos ang bagay na yan mga pare ko dahil nga mula nga dyan dali-dali na nga din agad na umalis si Boruto sa kanyang hinalalagyan at biglaan na nga din itong lumipad o tumalon sa ibang direksyon. Nakalinsabay naman ang pangyayaring yan dito nga sa kasunod na panel pinapakita naman na itong si Kawaki na habang nakalutang nga ito sa ere dito nga pinapakita din ng mga ilang Shinju na ang mga ito nga ay parang ginamitan nga niya ng black rods o ito nga mga itim na bakal na nakatuhog nga sa lupa na nakatuhog nga din dito sa isang Shinju na kaya habang nasa ere nga o nakalutang dito si Kawaki mula nga din dyan bigla nga siya pinag-aatake dito ng mga Shinju na to na dito nga kung makikita din natin na ang mga ito nga ay nangagawa nga rin pala makalipad na habang pasugod nga sila kay Kawaki dito mula nga din dyan pinapakita nga dito ayan na. Bang! Sapol, durog, wasak. Yan nga ang sinapit itong dalawang Shinju na naunang umatake sa kanya. Na kaya dahil nga din dyan dito nga naglabas na nga rin si Kawaki na isang pamalo niya na isang mahabang black rods. Dahil nga ang mga ibang Shinju pa nga dito na aatake sa kanya. Mula nga dyan pinapakita nga dito ay heto na. Bang! Isang wasiwas nga ng kanyang itim na pabalo naghiwalay nga mga katawan ng mga Shinju na to na ang isa pa nga dito natanggal ang ulo. Aray ko, boy! Na kaya dahil nga din sa mga pangyayaring yan na nagkaubos-ubos nga mga Shinju dito mula nga din dyan dito nga pinapakita ang mga ilang Shinju na habang tumatakbo nga ito sa mga gubat kalinsabay nga niyan mga pare ko napansin nga nila dito ano nga ba daw ang nangyayari? Bakit nga daw sila unti-unting nauubos o nababawasan? Mamen, nakakatunog na nga sila dito kung ano na nga ba nangyayari sa kanilang mga kasama na minalas nga lang din siguro na yung mga ibang mamushi o yung mga ibang Shinju natapat nga lang din talaga sa mga god level na si Kawaki o Boruto na kaya madali nga sila ng pagwawasak nito o na pagwawipe out. At matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan o mga pangyayaring yan lumipat naman o pumunta naman ng panel dito which is dito nga sa Konoha at dito nga kay Mitsuki na dito nga ipinapakita na patuloy pa nga rin ng kanyang interrogation dahil nga dito ay tinatanong siya na yung patungkol nga daw sa pagkakalag ni Boruto sa kanyang kadena na may kinalaman nga ba daw si Mitsuki dito. Nakalinsabay nga din yan dito nga pinapakita nga rin itong si Sai na habang pinagpapatuloy nga ang
investigasyon dito kay Mitsuki, dito nga bigla nga rin tinawag si Sai ng sensory unit at nireport nga din sa kanya ang patungkol sa mga Shinju na ang mga ito nga daw ay nagkakalat na nga daw sa kanilang village or sa kanilang bayan. Nakaaalinsabay naman daw nito, may report nga din daw silang natanggap patungkol nga daw sa isang traidor na ninja ng Konoha na si Boruto. At kaya nga dahil din sa mga ulat na yan, ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay heto na nga maparikoy. Mula nga din dito sa mga mamamayan ng Konoha, dito nga rin pinapakita na napansin nga nila dito na mula nga dito sa itaas, dito nga sa panibagong lugar, nakarating na nga din o nagkaroon na nga din dito na isa pang Shinju or dalawang Shinju. Nasa kabilang banda ay nagkalat na nga rin na panibago pang mga Shinju na dito nga ang tatlong mamushi ay tinatanong nga ang mga ilang tao na nasaan nga ba daw o saan nga ba daw mahanap si Ada. Na kaya kaalinsabay nga din na mabilis na pangyayaring yan. Dito nga sinasabi na nga rin ni Inujin na nakakagulat nga daw talaga dahil nga daw sa isang iglap mabilisan nga lang din daw na dumami itong mga mamushi na wala nga daw kahirap-hirap. At kaalinsabay naman yan ang kasunod naman na panel dito na pinapakita balik nga dito sa interrogation room na dito nga ipinapakita na nga rin si Konohamaru na muli nga itong pumasok na kaya dito nga itinanong nga rin siya na ano nga ba daw ang gagawin nito. Maaari naman na daw na makaalis si Konohamaru pero bakit nga daw ito bumalik? Na siyang sinagot naman ni Konohamaru dito na paumanhin nga daw. Pero may isang importanteng bagay nga daw kasi siya na gustong sabihin or isang importanteng bagay nga daw na nakalimutan niyang sabihin. Ngunit subalit datapwat bago pa nga yan lumipat na nga ang panel dito or bumalik na nga ang panel dito sa dalawang mamushi na nasa rooftop na pinagtitinginan pa nga rin sila dito ng mga tao na sino nga ba daw kasi o ano nga ba daw ang mga nilalang na to. Nakalinsabay nga niya na habang tumitingin nga sila dito dito nga sinasabi nga rin itong isang mamushi na mukhang ganun nga daw na nasa mga 70 katao nga daw ang tumitingin o tumitingala sa kanila ngayon. Ngunit subalit datapwat habang nag-iisip nga rin sila sa mga bagay na yan mula nga din dyan dito nga pinapakita nga rin na heto na nga ito ngang si Himawari na naka mini baryon mode aatake na nga dito sa isang Shinju na nasa itaas. Bang! Turpet, lipad at talsik nga dito si tropa pero umatras nga din agad dito si Himawari. Nakalinsabay nga din yan bigla na nga rin sumugod dito sila Chocho at Shikadai at naglabas na nga din ito ng mga kanilang mga jutsu na mula nga din dyan na pinapakita nga din na isa nga sa mga jutsu na pinalabas ni Shikadai na ang mga aninungang ito ay pinapunta niya o pinaakyat dito sa itaas at nang makadikit o magsikapit na nga ito sa mga bahagi ng katawan ng mga mamushing ito at nang winasiwas na nga ni Shikadai ang kanyang kamay mula nga din dyan dito nga pinapakita nga rin ayan na. Pwah! Biglaan na nga lang din sila nagsitilapon dito or nagsitalsikan mula nga sa itaas at pagbagsak nga ng mga to sumubsob nga ang mga mukha nito sa lupa. Nakalinsabay nga ng pagkasubsob nga nila dito sinasabi pa nga nila dyan na lintik at buwisit nga daw ang lalaking yun na gumawa nito sa kanila. At syempre habang nakasulubsob nga sila sa lupa dito mga parikoy dito naman sa kasunod na panel mga parikoy heto na nga. Bang! Isang grabehang smash nga ang pinakawalan dito ni Chocho na gamit nga ang kanyang jutsu na pagkalaki-laking kamay na sapat nga upang ipitin at wasakin ng mga mamushi na pinasalubsob nga nila sa lupa. At kaya nga dahil din dyan sa mga napakagandang performance na pinapakita nila dito naman sa kabilang banda ay pinapakita nga din itong ka-teammate nila na si Inujin na proud nga sa kanila at natutuwa na sinasabi pa nga nito sa kanila na ipagpatuloy nga lang daw nila ang mga ginagawa nila at tiyak na mamaniin o babasikin nga lang daw nila ang mga kalaban dito. Shush man! Mukhang muling pumapalagpalag nga uli dito ang Team 10 pero dito na nga muna sa mga bata-bata ni Jura. Magandang practice nga uli ito mga parikoy no? Para nga pag nakita uli sila ni Jura na siyang gusto nga uli ni Jura na mangyari hindi na nga rin siguro mangyayari. Nakokotong-kotongan na nga lang sila agad dito. Well syempre guys mas mag-iingat na nga sila doon no? So ayan nga mga parikoy ang mga ilang panel dito na pinakita sa ating spoilers ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex and as usual abang-abang nga uli tayo sa ating full review para nga sa mas kompletong detalye at kompletong mga panels. Hanggang dito guys maraming salamat sa inyo panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.